dumadaming Pilipino na ata ang nagagalit sa Marcos administration. Yan yung topic ko for today's video. And paano natin mababasa yung sentiment ng mga Pilipino? Eto, di ba? So meron siyang nag-trending na video recently kasi sa Pilipinas ngayon sobrang gulo ng politics. Di ba? Talagang ano siya, it's a massive clown show. Di ba? Parang peryahan. Peryahan sa politics. Siraan dito, siraan dyan. And ang nakakalimutan nila is yung yung mga real issues ng Pilipinas. Di ba? Hindi na napag-uusapan. Yung GDP growth natin, pabagal siya ng pabagal. Okay? Mga infrastructure spending sana, mga big projects, walang ganong balita. And ang balita is ayuda, di ba? Kaliwat kanan na ayuda, yun yung nangyari ngayon kasi malapit na eleksyon eh. So I expect itong clown show na to mag-continue to until next year kasi doon yung eleksyon ulit. And yung maayu-ayuda na yan, mag-continue ulit yan until next year. So I expect magiging magulo itong Marcos administration, yung politics ng Pilipinas until next year. Then after that, I'm not sure ano mangyayari. Okay? Ito yung video na ginawa niya in response dun sa yung galit na video ni VP Sara Duterte. Kasi parang sabi niya doon, kung patayin daw siya, may nakausap na siya na agagante, di ba, para sa kanya, para bumawi or bawian siya. Ibig sabihin, pag namatay si Sara Duterte, for some reason, may hard killer na daw napapatay kay BBM, Liza Marcos at Romualdez. So I think yung video na yon is yun yung nagpalalim ng awayan ng dalawang kampo. Kaya ito gumawa ng response. Ito naman si President. Okay? And then sa video na to, sa post na to, magre-react tayo sa iba't ibang komento ng mga netizens. Ano ngayon yung nararamdaman nila sa Pilipinas or sa dalawang kampo na naglalaban. Actually, tatlo. Diba? Yung mga kakam-pink, yung mga yellow-pink na talunan nung last election. Nakikisingit sila, okay? So, nakikigatong sila sa away ng Duterte versus Marcos. Anyways, check natin yung iba't ibang comment ng mga netizens. So, eto, nakakuha ng 5,500 reaction. Grabe. Solid Duterte kami lahat dito sa buong Metro Manila, bla bla bla. So, lahat ata ng sinabi niya, nakakuha siya ng I think highest ata to, ay hindi, one of the highest or most reacted na comment. So makikita mo talagang madami pa rin talagang solid Duterte. Therefore, kung may bumabangga sa mga Duterte, talagang pagtatanggol nila yan. Kumbaga talagang away kung away yan, which is yun nga yung nangyari ngayon sa Pilipinas. Mas nakakatakot at nakakabahala po ang panunungkulan mo 10 ng mga galamay mo, walang utang na loob sa taong nagdala at nagparaya sa iyo para manalo ang presidente. Ganyan talaga ang mindset ng weak leader. Now, personally, hindi mananalo si BBM kung hindi sumama sa kanya ang Duterte. Diba? Kasi nga, tinalo na siya ni Robredo dati eh. So, tinalo na siya dati. What do you expect? Tatalunin ulit siya kung siya lang mag-isa. Malamang, same result ang mangyari din. Tatalunin ulit siya ni Robredo. Ang kaibahan lang last election is nakahanap siya ng isang popular na tandem in the name of the Dutertes. Kaya, sobrang lakas niya. Okay? Last election. So, eto, loyalist. Good job, PBBM. Pero, di ba? 2.4K reaction lang. So, it seems mas malakas ang Duterte faction eh. Deserve mo yan, wala kang utang na loob, 3.9K. To pa rin nyo yung 20 per kilo na bigas. Para tahimik na mo kami, yan na naman yung 20. Actually, nung una pa lang yung sinabi yan, alam ko nang hindi mangyayari yan eh. Kalokohan yan, no? From 40.
And then, magpe-president siya, magiging 20, mangangalahati, di ba? Kapag tatakbo kasing politician, kailangan, may kanya-kanya kayong, kanya-kanya kayong pakulo, di ba? Nyari si Duterte dati, pakulo niya is, in 3 months time, war on drugs, ma-wipe out yung, drugs sa Pilipinas. Nangyari ba? Hindi. Di ba? But still, nila siya yung war on drugs and still, overall, I think acceptable yung ginawa niyang war on drugs. Mostly sa mga Filipinos, kaya nakakuha siya ng mataas na approval rating throughout his, di ba? Throughout his term. Meanwhile, si PBBM naman, isa sa mga plataforma niya dati is ito yung bigas. Nangyari ba? Hindi rin. And actually, mas lalo pa siyang lumala. Therefore, mas lalong bumabagsak yung kanyang rating, mas lalong dumadami yung nagagalit sa kanya. Na actually, mistake niya yan yung sinabi niyang 20 per kilo. Masyadong malalim yung sindikato ng middleman, di ba? Ng agriculture, yan yung mga bigas sa Pilipinas. Ang mga paglutas niyan actually is yung mga conglomerate, di ba? Kasi they are the bigger player. So, you need a bigger player to kill a smaller player. And ang magagawa lang noon is yung mga conglomerate families. Yan, yung mga siblings, yung mga Robinsons, yung mga may-ari ng Pure Gold. Eventually, sila yung lulutas niyan. In my personal opinion, tulad ng ginagawa nila ngayon sa mga, mga iba't ibang klase ng paninda tulad ng gulay at karne. So, dati hindi competitive yung price nila eh. Mas magandang bumili outside, di ba? Ng mga malls or groceries. Di ba? Yung mga tinatindahan lang yan sa palipaligid. Kasi mas mura sa kanila. Fast forward today, mas nagiging efficient na kasi yung mga conglomerate. Kakaroon sila ng economies of scale. Mas nagkakaroon sila ng pricing power. Therefore, yung mga binibenta nila ngayon ng mga gulay-gulay, karne, halos lahat, mas mura na kaysa sa mga binibenta sa mga tindahan dyan, sa mga palipalengke. Ganon yung shift na nangyayari ngayon. And I believe ganon din yung shift na mangyayari sa presyuan ng bigas in the future. Hindi man sa ngayon, pero in the future, I think ganon yung magiging sistema dyan. Kasi nga, they are the bigger player and they can kill a smaller player, which is yung mga sindikato ng mga middleman. Okay? God bless PBBM. Mabuhay ka po para sa bayan. Pero na lang siya, 891, di ba? So, it seems mahina ang mga BBM loyalist dito pa lang sa comment section na to. So 6.9 million views and growing. Kasi lang to parang wala pa tong 1 week. Kaya talagang madaming nanood dito. Mga Marcos loyalist, mga DDS, tsaka mga Pinklawan, nandyan lahat sila nanonood. Nagsisi na ba ang 31 million na bumoto sa kanya? Sagot kayo. So, malamang yellow, di ba? Or pink. Pero lang siya, talagang mahinang mga mga yellow, 580. So, a big mistake for the country. Ayan, every time na negative yung comment, ang daming reaction Mas nakakabahala ang incompetence at panloloko mo, 1.3. Loh, mali talaga ako. Naboto high, 800, almost 1K. Bongbong Marcos, we want you out, 427. Grabe, puro halos negative. Scripted masyado, 500 plus reaction. Tuldukan mo ang garapalang corruption sa House of Representatives. Alisin mo ang mga natulan sa Kamara de Representante, bla bla bla. Wala yan, wala man siyang ginagawa dyan Kasi nga ang leader doon ngayon pinsan niya, 'di ba, si Romualdez. Na for the longest time, I think hindi niya kaya si Martin Romualdez, yung kanyang pinsan. Kahit sino naman siguro mapapamura sa katiwalian mo. Sino pa ba naniniwala sa iyo? No more Marcoses. So ang daming naniniwala na parang history will not repeat itself. Na yung mga ginawa ng mga Marcoses dati, di ba? Yung history nila hindi na ulit mauulit. Kasi baka mali yung nailarawan dati na history ng mga Marcoses. Baka naman binubuo lang, pero fast forward today, it seems kung ano yung sinasabi dati, nangyari lang din ulit. Okay?
Ang kahiban ngayon is may ano na, may internet na, may social media. So, eto ngayon, naka-archive na to. So, fast forward in the future, kung may Marcos ulit na tatakbo, ang problema, di ba? Naka-archive na to eh. Naka-save na lahat ng to eh. Di tulad dati, wala pang internet eh. Or hindi pa ganun kalakas or wala pang social media dati. Wala pang mga vlogger. Kaya kung hindi ayusin to ni Marcos yung kanyang administration and matapos yung kanyang administration na galit sa kanya yung tao, I think wala na silang paglalagyan yung mga Marcoses na yan in the future kasi nga nakatatak na sa tao, nakasave na yan sa internet. So kung gusto nilang isave yung kanilang pangalan, they need to act now. Otherwise, may plano sila na sila lang lagi yung manatili dyan sa pwesto. Doon na talaga magkakagulo, di ba? Kapag gumawa sila ng paraan para sila lang lagi yung nandyan. Okay? Kasi kapag gumawa sila ng paraan na sila lang lagi yung nandyan, I think gagalaw na dyan yung yung mga yellow tsaka mga pink lawan kasi di naman papayag mga yun na puro Marcos lang yun nandyan eh, di ba? Or Marcos administration lang. Siyempre, yung mga yun gusto rin nila ng posisyon sa gobyerno. Sa ngayon kasi, kumakampi pa sila sa Marcos kasi they need to bring down a common enemy and that is the Duterte. Di ba? Ganun yung triangular force ngayon sa politics eh. Pero once na nagpahimatig ang Marcos na hindi, kami lang ang mauupo, di ba? Kami lang lagi. I think, dyan na, dyan na alma ang mga yellow and mga pink lawan na yan. Okay? So, kahit scroll down nyo to, halos lahat ng may matataas na reaction, puro puro negative. So ayan eto, loyalist kulong na, martial law begin, pero ayan 95. So, sobrang hina ngayon ng mga loyalist. Asan na yung mga loyalist? God bless po, Mr. President 144. So, mahina ang supporter ngayon ng BBM administration. Diba? Napag ganito na mahina ang ang BBM administration tapos ina-antagonize mo yung isang mas popular na faction, aba, ano expect mo sa magiging popularity mo sa mga darating na survey, ganon. Malamang puro pabagsak yan, puro negative. Pa-drug test ka muna kasama ng asawa mo at anak mo. Diba? 3.2k reaction. Mas nakakabahalang pagiging smuggler mo. Magpa-drug test ka. 1.8. Grabe. Mas nakakabahala ka. Puro negative eh. Ayan Di ba? Baka sabihin nyo, giniskip ko. Ayun, kahit magbasa kayo yan, scroll down nyo pababa. Puro negative eh. Halos lahat. Kung may positive man, mangilan-ngilan lang. And kung may positive, kukunti lang yung reaction kaya ang nangyayari, yung mga comments na positive, napupunta sila sa baba. Napupunta sila sa baba sa order ng comment section kasi kukunti lang yung nagre-react eh. Kasi ganyan ng Facebook, di ba? Kung ano yung comment na madaming reaction, madaming nagre-reply, yun yung nilalagay niya sa taas. So, ayan di ba? So, it's an overwhelming negative sentiment ngayon ang BBM administration. Kaya pag ganito lang, dapat, di ba? Kung ako yan, ako yung BBM administration, dapat gumawa ng press con. Ito yung mga issues natin ngayon sa Pilipinas. Ganito yung gagawin namin. Ganito yung plano namin. Dapat ganun yung ginagawa nila eh. Hindi yung puro politics lang din ng politics eh. Hindi ina-address yung mga ongoing issues ng Pilipinas. Wala. Di ba? Kasi kung puro politics lang din yung response nila, mas lalong ma-antagonize ang mga mga Pilipino. Kasi nga, mas popular na mas popular na faction yung binabanatan nila eh. Solid PBBM loyalist pero 63 reaction. Mahina, di ba? Wala. So kung sino man yung strategies ngayon ng PBBM, wala eh. Hindi nag-iisip ng tama. Dapat ang pag-usapan nila ngayon puro economic reforms, economic changes. Di yung puro politics kasi pag puro ganun yung tirada nila, wala. Mas lalong babagsak yung popularity ni Bongbong Marcos. Oh, di ba? Ayun
Wala. Mahina. So, I think ayun lang. So, technically, parang ano siya, isang malaking waste of time itong gatong away-away. Kasi sobrang dami ng issue ngayon sa economy ng Pilipinas. Yung Vietnam na dati nating ano, or ang laki ng gap natin sa kanila in terms of GDP. Bakit sila, ang ganda ng takbo ng economy nila to the point na actually na-overtake na natin nila tayo, hindi ko pa ina-update. Pero dahil mas mabilis silang mag-grow ngayon, mas madami yung interesadong foreign countries na mag-invest sa kanila. Eventually, di ba? Mauungusan nila tayo ng ano, matindi or malaking gap. Tayo, Pilipinas, di ba? Nandito pa rin tayo sa ano, sa lugmok na kahirapan. Puro ayuda yung ginagawa. That's it for today's video. Thank you, bye-bye. I subscribe.